kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. Wala sa kalingkingan ng lahat ng bansa nito ang Pilipinas. Dahil wala nagmamalasakit na magsabi. O yun muna, himay-himay natin Kita nyo, isa lang yan sa paninira na ginawa niya. Sinabi niya yung mga bansa na pinuntahan niya, wala daw, minustra pa niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. My God, Pilipino ka? Vice President ka ng Philippines? Sasabihin mo na wala sa kalingkingan ang Pilipinas? Sa ganda ng mga bansang pinuntahan mo? My God, wala ka palang bilib sa sarili mong bayan. No wonder na ganyan ang iyong mindset, no? Na gusto mong pabagsakin ang gobyerno, talagang ginagawa mo ay economic sabotage dahil wala ka palang bilib sa bansa mo. Kung ganyan na wala kang bilib sa Pilipinas, umuwi ka na lang sa China. Total, doon na, talaga namang maka-China kayo Di ba? Yung lola mo nga merong malaking university, pinagawan ng university sa China. At yung tatay mo nga, di ba, ay gusto tayong maging province of China. Umuwi ka na lang sa China. Kita niyo mga kababayan, nakakapangilabot ang ginawa ni Sara Duterte. Nakakapangilabot, nakakadiri. Minustra pa niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas sa mga bansa na kanyang pinuntahan. Diba? So, yun mga kaibigan, yun yung sinasabi ni Jose Rizal na higit pa sa malansang isda, no? Itong mga tao na to, no, na mga nagtatraidor sa ating bayan, mga kaibigan, na mas pinipili pa nila na iangat ang ibang bayan kaysa ang sariling bansa. Di ba? So, yan po, ganyan po ka-evil, no? Ang vice-presidente natin. Ganyan siya, kasamang tao. Hindi po siya maka-Pilipino, hindi po siya maka-Diyos, hindi po siya makabayan, siya lang po ay maka-China, maka-komunista, at nais po niyang pabagsakin ang ating bansang Pilipinas. At sabi ko nga, nagbunga ang kanyang paninira sa ating bansa. Binawi ng South Korea ang kanilang tulong sana sa ating gobyerno. Binawi. Dahil ito mga kaibigan, yung ginagawa ni Sara na pagpupunta sa iba-ibang mga bansa at siraan ang ating bansang Pilipinas para ibagsak ang ating gobyerno, ibagsak ang ating Pangulo para maupo siya as President of the Philippines. Hindi pa na-quench yung kanilang greediness. Hindi pa sila na-satisfy sa 6 na taon na pagnanakaw at sa 6 na taon na power nila. Gusto pa nila more. Kailangan pa, higit pa. Kailangan nilang maupo kaagad-agad sa pwesto para ma-quench, para ma-satisfy ang kanilang greediness, yung kanilang kasakiman sa kapangyarihan at kasakiman sa pera. So eto mga kababayan, ituloy natin. Napilitin natin ibangon ang ating bayan. Sa dahil pumunta yung mga taga-Europe, pumunta kami sa Australia, pumunta kami sa Qatar, pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. Wala sa kalingkingan ng lahat ng bansa nito ang Pilipinas. Dahil walang nagmamalasakit na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan. So dito mga kaibigan, nilaglag na rin niya ang kanyang tatay. So inaamin ni Sara Duterte na hindi nakabangon ang bansa natin. No? Dahil ang tatay niya ay hindi naman naging concern na ibangon ang ating bansang Pilipinas. Inaamin ni Sara na inutil ang tatay niya at walang nagawa. Diba? Yan po mga kaibigan ang katotohanan. So kitang-kita dyan ang kanyang paninira sa ating bansa. Wala daw sa kalingkingan ang ating bansang Pilipinas sa mga bansa na kanyang pinuntahan. So kitang-kita po natin kung paano niya sirain ang ating bayan. Kitang-kita natin kung paano po siya naging anay sa ating bansa.
At ito nga po, dahil sa kanyang paninira na ginawa, ay nagbunga ito ng masama, no? Binawi ng South Korea yung kanilang tulong sa Pilipinas, no? Tulong pinansyal sa Pilipinas ay kanilang binawi dahil sa ginawa ni Sara Duterte na economic sabotage. So wala po siyang gusto ngayon, wala po siyang hangad ngayon. Hindi po niya hangad na pagandahin ang Pilipinas, na umunlad ang Pilipinas. Wala po. Ang hangad po ngayon ni Sara Duterte, ibagsak ang Pilipinas, maging katulad ng Indonesia. Ang gusto ni Sara ngayon, maghirap ang mga Pilipino, ibagsak ang Pilipinas at isabotahe ang ating ekonomiya. Yan lang ang gusto ngayon ni Sara. Dahil ang gusto niya ay maupo siya sa pwesto. O di ba napaka-greedy? Greedy. Kasi kung nagmamahal ka sa bayan, at kung nakita mo na may bago ng presidente, dapat di ba, ang ginagawa mo yung tama, yung suportahan mo yung Pangulo dahil siya ang Pangulo na naihalal. Pero hindi po niya ginawa yan dahil po sa kanyang greediness. Ang isa lang ang kanyang gusto, ang mapatanggal sa pwesto ang ating Pangulo at siya ang maupo. Mga kaibigan, alam nyo, dito sa aking post, ito sa post ko na ito mga kaibigan, napansin ko ha, dito sa post ko na to, no, itong sinabi niya na siniraan niya ang Pilipinas, dito sa post ko na to, napansin ko guys, ni isa na nag-comment, wala man lang natuwa sa kanya. Lahat ng nag-comment dito against sa kanya. At sinasabi na wala siyang kwenta na Vice Presidente. At gusto ng mga Pilipino na umalis na siya. Wala ni isa. Mga kaibigan, dito sa post ko na to, wala ni isa na nagtanggol sa kanya. Sabi ko, ito ang tunay. Ito ang tunay na, kumbaga, ito ang tunay na damdamin ng taong bayan. Wala ni isa, mga kaibigan, na nagsabi na tama ang kanyang ginawa. Wala ni isa na nagtanggol sa kanya. Sa tingin ko, nahiya din ang mga DDS. Sa tingin ko, nanahimik ang mga DDS dahil sa sobrang kahihiyan. Tingnan niyo ito. Tingnan niyo itong post ko na to sa admin reach. Tingnan niyo yan. Wala ni isa na nagtanggol sa kanya. Ang daming comment dito mga kaibigan. Ha? Oh, meron na siyang 885 na comment. Lahat puro against sa kanya. Yes, mga kaibigan, ito ang isang malaking patunay na ang mga Pilipino ay gising na sa katotohanan. At alam na ng mga Pilipino kung sino yung nagtatrabaho at kung sino yung naninira lang sa bayan. Kaya mga kaibigan, ito ang masasabi ko sa inyo, no? Itong si Sara Duterte, wala na yan guys. Wala na talaga yan. Hindi na yan makakabangon. Hindi na yan makakaahon. Biruin nyo naging vice-presidente lang siya dahil sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pinagbigyan siya sa kanyang wish, no? Alam niyo ba mga kaibigan na si Sara Duterte, siya ang talagang how do you call that? Siya ang talagang humiling sa ating Pangulo na gawin siyang vice-presidente. Ipinagpilitan niya ang kanyang sarili, mga kaibigan. Si Sara Duterte, ipinagpilitan niya ang kanyang sarili. At meron tayong video dyan. May video tayo. Na totoong sinasabi ko, na pinagpilitan niya ang kanyang sarili. Ang sabi niya, BBM, maari bang gawin mo akong vice-presidente? Makakatulong ako sa iyo. Ipinagpilitan niya ang sarili niya, mga kaibigan. Na kung titignan natin, si PBBM ay hindi naman siya uma-action kung sino ang magiging vice-presidente niya Hindi naman siya namimilit Pero dahil inoffer ni Sara Duterte ang kanyang sarili na maging vice-presidente ni PBBM, pinagbigyan naman ni PBBM. Na nung mga araw na yun, nung sinasabi ni PBBM na ang kanyang vice-presidente ay si Sara, mga kaibigan, iba ang gusto kong iboto. Sa totoo lang, ang gusto kong iboto nun ay si yung Tito Soto. Si Tito Soto ang gusto kong iboto. Kasi si Sara wala naman
Ano bang ano ni Sara? Mayor lang siya ng Davao, na hindi nga siya naging congressman, na hindi nga siya naging senador, na hindi nga siya marunong sa batas. Abogado, pero wala nga siyang alam sa batas. So, hindi talaga siya ang gusto kong iboto. Si Tito Soto ang gusto kong iboto as Vice President. Pero dahil si PBBM na mismo ang nagsabi na iboto si Sara Duterte dahil yun ang makakatulong sa kanya, aba, wala tayong nagawa kundi iboto si Sara. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Siya ang humiling kay PBBM. Siya ang nagpresenta sa kanyang sarili na maging vice-presidente. Nananahimik yung Pangulo natin. Siya ang humiling. Kaya anong nangyari, mga kaibigan? Itong si Amy, sinama si PBBM. Sinama si PBBM din pala. Ipapakausap pala kay BP Sara. Dahil ito pa lang si BP Sara ay gusto na maging vice-presidente kay PBBM. Tingnan mo yan, mga kaibigan. Siya talaga ang humiling at siya talaga ang gusto na maging vice-presidente ni PBBM. Hindi si PBBM ang humiling sa kanya, kundi siya mismo. May video yan. Hindi yan fake news. Sabi niya, sabi ni Sara, sinabi daw niya kay PBBM, PBBM, gawin mo akong vice-presidente, makakatulong ako sa iyo. Alam nga namang magsabi si PBBM na, ay hindi, ayoko sa iyo. Dali hanapin natin yung video Ayaw pa maniwala nitong isang DDS dito. Hanapin natin yung video na sinabi ni Sara Dali. Hanapin natin yung video. Sara Duterte. Humiling kay PBBM na gawin siyang Vice President. Sara Duterte humiling kay PBBM na gawin siyang Vice President. Yan, ito. Yan, siya ang nakiusap. Siya mismo ang nakiusap. So sabi ko, Perdong Marcos, pwede mo ba akong kunin sa Vice Presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Diba? Sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong gawing vice-presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Siya talaga, pinagpilitan niya ang kanyang sarili na maging vice-presidente ni PBBM. Diba? Siya, pinagpilitan niya, in-offer niya ang kanyang sarili na gusto niya na maging vice-presidente ni PBBM dahil tutulong daw siya. Diba? Ito pa. Iba-ibang version yan. So sabi ko, Perdong Marcos, pwede mo ba akong kunin sa Vice Presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Diba? Siya daw kasi, si PBBM daw kasi ang pinili niya na maging presidente. Kasi si PBBM daw ay naging vice governor, naging 3 times governor, naging 2 times congressman, naging senator. Kaya sabi niya, marami na daw experience si PBBM pagdating sa politika. Kaya gusto daw niya si PBBM ang maging presidente niya. Diba? Siya ang nagrekomenda sa kanyang sarili. Misa hinagap, hindi inisip ni PBBM na maging vice president siya. Hindi inisip ni PBBM na siya ang maging vice presidente. Misa hinagap. Bakit? Bakit siya kukunin ni PBBM? Mayor lang siya ng Davao. Wala siyang alam sa paggawa ng batas. Hindi niya alam yung batas, yung Constitution ng Pilipinas, hindi niya alam. Wala siyang kaalam-alam. Debate nga, isang debate hindi niya pinuntahan kasi hindi siya marunong makipagdebate.
pag tinanong siya tungkol sa konstitusyon ng Pilipinas, baka nakanganga na lang siya dahil wala siyang alam. So kitang-kita natin na ayaw ni PBBM sa kanya. Pero ipiniresinta niya ang kanyang sarili, nagmakaawa siya. PBBM, pwede mo, PBBM, pwede mo ba akong gawing vice-presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Sa tingin niyo makakatanggi si PBBM? Eh yung tatay niya si Duterte, President ng Philippines. Sa tingin niyo makakatanggi si PBBM? Hindi makakatanggi si PBBM. Kaya ang ginawa ni PBBM, pinagbigyan siya. At yun nga, si Amy na atat, karay-karay niya si PBBM sa Cebu. Yun pala, walang kaalam-alam si PBBM. Pinag-meet sila ngayon ni Sara. At walang kaalam-alam si PBBM na yun na pala ang plano ni Sara at ni Amy para mahulog sa patibong si PBBM. Para pag-usap nila yung dalawa at pagkatapos mapag-usapan nila na si Sara Duterte ang maging vice-presidente. Tingnan nyo yan mga kaibigan, ganyan sila ganyan sila kaning, no? Ganyan sila mga kaibigan, na ginawa nila ang lahat ng paraan para si VP Sara ang maging vice-presidente. Ginawa lahat ng paraan ni Amy at ni Sara para makorner nila si PBBM at pumayag ito na maging vice-presidente si Sara. Dahil sa totoo lang, no, guys, hindi iniisip ni PBBM na maging vice-presidente si Sara. Dahil unang-una sa lahat, ang gusto ni PBBM na vice-presidente ay lalaki. Lalaki ang gusto ni PBBM na maging vice-presidente. Hindi niya gusto ang babae na maging vice-presidente. Real talk. Ipinagpilitan ni Sara Duterte ang kanyang sarili para maging vice-presidente ni PBBM. Yun naman pala, meron naman palang vested interest. Kasi nga, gusto pala nilang gawin yung 10 years na pamumuno, no? Yung GMA formula. Gusto pala nilang gawin yun, no? Na kapag presidente na si PBBM, nakita kasi ni Sara, mga kaibigan, no, nakita ni Sara na grabe yung response ng tao. Nung si PBBM, nag-file ng kanyang candidacy October, si Sara, nag-file ng candidacy mayor ng Davao. Kailan nag-file si Sara ng candidacy? November na, halos katapusan na ng filing. November siya nag-file. Hindi niya gustong mag-vice-presidente, mga kaibigan. Pero dahil nga sa kanyang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas ng 10 taon, ayun, guys, nagbago ang kanyang isip. Kasi nakita niya, merong namumuong plano, no? Namumuong plano si Sara at saka si Amy na pabagsakin si PBBM. Pag si PBBM nanalo, ang gagawin nila, patatal